Everest's point of view. Ano na naman bang nakain mo't naisipan mong mag-apartment? Kung tutuusin kayang-kaya mong bumili ng sariling bahay at lupa eh. Kunot noong tanong sa akin ni Sandy, ang matalik kong kaibigan. Alam mo namang hindi ako marunong pumirmi sa isang bahay. Kung bibili ako ng sariling bahay at lupa, paano kung maisipan ko na namang lumipat? Sagot ko. Nagsasayang ka lang ng pera sa ginagawa mo be. Giit niya. Palibhasa kasi marami kang pera at hindi mo na alam kung saan mo gagastusin ang mga iyan. Natatawang singhal pa niya. Hindi ko nalang napigilang mapailing dahil sa sinabi niya. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Bit-bit ang aking mga maleta. Wala namang ibang nagawa si Sandy kung hindi ang sumunod sa akin dahil sa kanya ako humingi ng tulong sa paglilipat ko ng mga gamit ngayong araw. Alam ko namang may punto ang sinasabi ng kaibigan ko. Pero sadyang may ugali lang ako na kapag naisipan kong lumipat ng bahay, ay lumilipat na lang talaga ako. To be honest, pang-5 apartment ko na ito ngayong taon. Mabilis akong mabore sa mga lugar na tinitirhan ko. Malaking factor din kung pangit pakisamahan ang mga nagiging kapitbahay ko. Ito na ba yun? Nakangiwing tanong ni Sandy nang tumigil kami sa harap ng isang pinto. Siguraduhin mo lang na maganda to ah. Kapag hindi to swak sa panlasa ko, kakalad ka rin kitang paalis dito. Nagbabantang sabi pa niya. Napairap na lang ako dahil sa sinabi niya. Hindi naman ikaw ang titira dito at magbabayad ah. Giit ko. Kapal mo naman para maghangad ng maganda at maayos sa bahay para sa akin. Natatawang giit ko pa. Kahit pa. Ang ganda-ganda at ang yaman-yaman mo para tumira sa mga bahay na walang kaklas-klas. Angle niya pa sa akin. Wala na ngang boyfriend, pangit pang bahay mo? I know! Dagdag na biro pa niya. Sunod-sunod akong napailing bago marahang binuksan ng pinto at nagpatuloy na kaming magkaibigan sa pagpasok. Ako ang pumili ng unit na ito kaya naman sigurado akong maganda to. Bukod ron ay kumpleto na rin sa mga gamit ang apartment na ito. Kaya naman halos mga damit ko lang ang dinala ko. So, what do you think? Nakangising tanong ko kasabay ng paglingon ko sa aking kaibigan. Pwede na. Nakasimangot na sagot niya. I told you, hindi ako basta-bastang pumipili ng titirahan ko. Natatawang saad ko bago naglakad papunta sa sofa at naupo rito. Plus, meron na itong mga gamit kaya naman wala na akong kailangang idagdag pa rito. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ba ito masyadong malayo sa kumpanya mo? Biglang tanong ni Sandy pagkatapos ay naupo sa tabi ko. Baka naman mahirapan ka sa biyahe pagpasok sa kumpanya. Saad pa niya. Ayos lang yun, meron naman akong sariling kotse at kumpanya ko yun ano? Sagot ko. Naghibit balikat na lang siya pagkatapos ay inirapan pa ako. Hindi ko mapigilang matawa dahil sa naging reaksyon niya. Alam ko naman kasing tutol siya sa desisyon kong ito. Pero dahil alam niya na wala siyang magagawa para magbago pa ang isip ko, kaya nagkakaganyan siya. Napagdesisyon na naming magkaibigan na magpahinga muna saglit. Dahil damit lang naman ng mga dala ko ay hindi na kami mahihirapan sa pag-ayos. Pwede na nga lang akong mag-asikaso nun mamaya eh. Bilisan mo na riyan be, nagugutom na ako. Singhal ni Sandy habang naghihintay sa labas ng apartment. Oo, ito na nga oh. Patay gutom ka talaga. Natatawang sagot ko bago dali-daling tumakbong palabas. Excuse me, ang haba kaya ng biyahe natin kanina at hindi ko man lang na-enjoy ang almusal ko. Asik niya sa akin nang makalapit ako sa kanya. Ikaw ang dapat sisihin doon dahil minadali mo ako kanina. Dagdag na sambit pa niya. Ay naku, wag ka na magreklamo okay. Kakain na tayo kaya't kumalma ka na. Nakangiwing saad ko bago nagpatuloy sa paglalakad. Dahil hindi na muling nagsalita si Sandy, ay nanahimik na lang din ako hanggang sa makasakay kami sa elevator at makarating sa first floor. Sa labas namin na pagdesisyon ng kumain dahil yun ang gusto niya. Hindi ko na binalak pang magreklamo. Hinayaan ko na lang siya sa kung anong gusto niya dahil tinulungan niya naman ako sa paghahakot ng mga gamit ko kanina. Nang makapasok sa isang restaurant, ay agad kaming naghanap ng bakanting pwesto.
Hinayaan ko na rin si Sandy mag-order. Total, ay siya rin naman ang pumili sa restaurant na ito. Avery, pagtawag niya sa akin pagkatapos ay seryoso pang tumitig sa akin. Matanong ko lang ha, wala ka pa bang balak magkaroon ng boyfriend? Tanong niya. Hindi ko na itago ang gulat sa aking mukha. Sunod-sunod pa akong napaubo dahil hindi ko inaasahan ng naging tanong niya. Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Aligagang sambit ko. Wala naman. Mabilis na sagot niya at nagkibit-balikat pa. Ang tagal na kasi nating magkaibigan pero hindi pa kita nakikitang nakipag-date man lang o nagkaroon ng boyfriend. Dagdag na sabi pa niya. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay diretsyong tumingin sa kanya. Alam mo namang abala ako sa kumpanya, hindi ba? Wala na akong oras para sa ganyan. Sagot ko. O sige, ikaw ang bahala. Basta't wag kang iiyak sa harap ko kapag tumanda kang dalaga, ha? Natatawang pangaasar pa niya. Wag ka ring maiinggit kapag kinasal na ako. Dagdag na singhal pa niya. Napangiwi naman ako dahil sa sinabi niya. Sino naman ang nagsabi sa'yo na ikakasal ka, Aber? Kung tatanda akong dalaga, tatanda ka ring dalaga, no? Giit ko. I know, bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo magkaroon ng boylet. Sooner or later, maghahanap na rin ako ng aking Prince Charming. Sambit niya. Magsasalita pa sana ako ngunit bigla na lang dumating ang waiter. Dala ang mga in-order ni Sandy. Nagsimula na rin kaming kumain agad at nang matapos ay agad ring umalis. Habang pabalik sa apartment ay nagpaalam na si Sandy na uuwi na kaya naman hinayaan ko na lang siya. Hindi ko maitatangging masaya ako ngayon sa apartment na napili ko. Hindi man to katulad ng mga nauna kong tinirahan, ay batid kong mas tahimik naman dito kumpara sa mga iyon. Kapapasok ko pa lamang sa elevator nang mapansin kong isang lalaking nakatunganga sa labas. Sasakay ka ba o hindi? Kunot noong tanong ko ngunit wala akong nakuhang sagot. Excuse me, kung hindi ka sasakay umalis ka na riyan. Biglang singhal ko pa. Pinagmasdan ko pang maigi ang lalaki at napagtanto ko na lamang kung saan siya nakatitig. Bumaba ang tingin ko sa dibdib ko at nakumpirma ko ang ito ang pinagmamasdan niya. Bastos! Malakas na sigaw ko. Saka pa lamang nabalik sa ulirat ang lalaki bago dali-daling pumasok sa loob ng elevator. Hindi na ako mapakali sa kinatatayuan ko dahil kaming dalawa lamang ang nasa loob. Binalak ko pang lumabas ngunit sakto naman na nagsarado ng pintuan. Miss, biglang tawag sa akin ng lalaki. Marahan ko siyang nilingon. Bakas pa rin ang inis sa mukha ko dahil sa ginawa niya kanina. Ano? Mataray na sambit ko. Ang laki ng dibdib mo ah. Pinagawa mo ba yan? Seryosong tanong niya at mababakas ang pagkamangha sa kanyang mukha. Mabilis na nag-init ang dugo ko dahil sa sinabi niya. Kasunod noon ay ang pamumula ng mukha ko at ang mahigpit na pagkuyom ko ng aking mga kamao. Anong sinabi mo? Galit na singhal ko. Bastos ka talagang lalaki ka, no? Malakas na sigaw ko pa. Bigla na lang natawa ang lalaki dahilan para saglit akong matigilan. Hindi ko mapigilang mapatitig sa mukha niya at aaminin kong gwapo siya kapag nakangiti. Huwag kang magalit, miss. Tinatanong ko lang naman kung pinagawa mo yung dibdib mo kasi ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaki. Biglang sambit niya. Mas lalong uminit ang ulo ko dahil inulit niya pa ang sinabi niya. Sasampalin ko na sana siya dahil sa labis na galit. Ngunit mabilis niya lang nahuli ang kamay ko. Sunod-sunod akong napakurap upang mapagtantong malapit ang mukha niya sa mukha ko. Lumayo ka nga sa aking bastos ka! Inis na sigaw ko pagkatapos ay puwersahang binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Ang ganda-ganda ng araw ko, ikaw palang sisira. Dagdag na angil ko pa. Narinig ko naman ang pagtawa niya na mas lalong nagpairita sa akin. Sunod-sunod akong huminga ng malalim para ikalma ang aking sarili at hindi ko na rin pinansin ang lalaking nasa tabi ko. Halos mamatay na siya kakatawa pero dahil bumukas ang pinto ng elevator, ay dali-dali na rin akong lumabas. Hindi pa ako nakalalayo ay naisipan kong huminto sa paglalakad at marahang lingunin ng lalaki.
For your information, hindi ko pinagawang dibdib ko. Natural to. Bastos. Naguhumirentadong singhal ko bago padabog na nagpatuloy sa paglalakad paalis. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng lalaking yun para isipin yung pinagawa kong dibdib ko. Ngayon lang to nangyari sa akin at aaminin kong hindi ko matanggap. Natural ang katawan ko. Hindi ko nakasalanan kung ngayon lang siya nakakita ng ganito. Pabagsak kong isinarang pinto nang makapasok ako sa apartment. Dumiretso ako sa sofa at agad na upo pagkatapos ay nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga. Ano yun? Kapag malaki pinagawa na agad? Hindi makapaniwalang singhal ko sa aking sarili. Adik ba siya o sadyang bastos lang talaga? Dagdag na giit ko pa. Nananalaytay sa katawan ko ang matinding galit dahil sa sinabi ng lalaking yun. Nagpapasalamat siya. Magpasalamat siya dahil nasa katinuan pa ako kanina at pinagbigyan siya. Huwag na wag lang siyang magpapakita sa akin ulit dahil hindi ko na siya palalampasin pa. Jordan's point of view. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang babaeng nakasabay ko sa elevator ng isang araw. Hindi ko maitatangging maganda siya. Ang problema lang ay hindi magandang nasabi ko sa kanya nung araw na iyon. Hindi ko naman sinasadya eh. Biglang singhal ko sa aking sarili. Naguluhan lang ako kasi ang laki talaga ng dibdib niya. Nakangusong sabi ko pa. Hindi ko na napigilan ang aking pagtawa nang maalala ko mukha ng babae matapos kong itanong sa kanya kung pinagawa niya ba ang dibdib niya. Ngayon lang naman talaga ako nakakita ng ganun kalaking dibdib. Kaya't hindi ko na iwasang magtaka. Hoy pare, ba't nakangisi ka riyan na parang asong ulol? Biglang tanong ni Daniel na hindi ko napansing pumasok na sa opisina ko. Huwag mong sabihin sa akin may ginawa ka na namang kalokohan ha? Pang-aasar na sabi pa niya. Sira, may naalala lang ako. Giit ko bago nag-iwas ng tingin. Huwag ka nang tumanggi pre. Matagal na tayo magkaibigan kaya't alam ko na kapag nagsisinungaling ka. Seryosong sambit pa niya. Napangiwi na lang ako bago umayos ng upo at itinuon ang atensyon ko sa aking laptop. Hindi ko na pinansin ang kaibigan ko dahil alam ko naman na wala siyang magandang sasabihin kung hindi ang pang-aasar lang. Sa hindi malamang dahilan ay bigla ko namang naalala ang mukha ng babae sa elevator. Ni hindi ko man lang naitanong ang pangalan niya pero nakakasigurado akong magkikita pa kaming muli. Pre, handa ka na ba para sa business meeting niyo? Biglang tanong ni Daniel na nakaupo na sa harapan ko. Marahan akong tumingin sa kanya. Sa tingin ko naman ay handa na. Ilang linggo na kami nag-aasikaso para dyan eh. Sagot ko. Alam mo bang nandun si Miss Gonzaga? Hindi mapakaling tanong niya. Mabilis na nangunot ang noo ko nang makitang kakaibang excitement sa mukha ng aking kaibigan. Bukod ron ay hindi ko maiwasang magtaka kung sinong tinutukoy niya. Dahil ngayon ko lang narinig ang pangalan na iyon. Nagtatakang tanong ko. Hindi mo ba kilala si Miss Gonzaga? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Isa siya sa pinakamayamang businesswoman sa bansa. Kung papalarin ka sa meeting niyo, baka isa siya sa maging partner ng kumpanya mo. Dagdag na sambit pa niya. Saglit akong natahimik at napaisip. Hindi ko talaga kilalang tinutukoy niya. Pero kung kilala at matagumpay siyang businesswoman, ay magiging maganda nga kung makukuha namin ang loob niya at magiging partner ng kumpanya ko. Hindi naman ako naghahangad ng marami o mga kilalang ka-business partner. Ang mahalaga lang sa akin, magkaroon kahit maliit na business pa lang sila. Seryosong sagot ko. Trust me pre, gugustuhin mong makapartner si Miss Gonzaga. Nakangising sabi niya. Bukod sa mayaman ang babaeng yun, maganda at sexy pa. Gwapo ka naman at matinik sa mga babae, kaya't hindi ka mahihirapang mapaibig yun. Dagdag na sabi pa niya. Mariin akong napailing. Kahit kailan puro kalokohan pa rin ang alam mo. Trabahong ipupunta ko sa business meeting na yun, hindi pambababae. Singhal ko sa kanya. Tinawanan lang ako ni Daniel pagkatapos ay tumayo. Bahagya pa siyang kumaway bago naglakad palabas ng opisina ko. Sunod-sunod akong napabuntong hininga nang tuluyan na siyang makaalis. Aaminin kong nagulat ako sa sinabi niya pero hindi ko maitatangging napukaw ang interes ko sa babaeng tinutukoy niya. Miss Gonzaga,
Wala sa sariling bulong ko bago ibinalik ang atensyon sa aking laptop. Pinilit ko na lang na mag-focus sa trabaho, ngunit ayaw makisama ng isip ko. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang babae sa elevator. At ngayon ay sumabay pa itong si Miss Gonzaga. Dahilan para mas lalo akong hindi makapag-focus sa ginagawa ko. Nagpakawala ako ng mahaba't malalim na buntong hininga bago mariing napapikit at napasabunot sa aking buhok. Focus, Jordan. Wala kang matatapos na trabaho niyan. Reklamo ko sa aking sarili. Sa kabila nun ay nabigo ako makapag-focus sa ginagawa ko. Kaya naman napagdesisyonan ko na lang na umalis. Maaga pa't wala ako sa mood para mamasyal kaya naman napagdesisyonan ko na lang na umuwi sa apartment. Nasa labas pa lang ako inaaninag ko na agad yung babaeng nakasabay ko sa elevator nung nakaraan. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya dahil kahit malayo ay masasabi kong nangingibabaw ang ganda niya. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Umaasang hindi niya ako mapapansin pero nagkamali ako. Mabilis na nagbagong itsura niya nang makita niya ako pagkatapos ay inirapan pa ako. Ikaw na naman? Inis na singhal niya. Bakit ba sa tuwing magandang araw ako, lagi ka nalang sumusulpot? Reklamo pa niya. Napakamot ako sa aking batok. Ano bang pinagsasasabi mo, miss? Pangalawang beses pa lang naman nating nagkita. Sambit ko habang pilit pinipigilan ng aking tawa. Huwag mong sabihin pati sa panaginip mo ako pa rin ang nakikita mo. Nangaasar na sabi ko pa. Ang kapal naman ng mukha mo para mag-assume. Kung mapapanaginipan kita, bangungot na ang tawag doon. Singhal niya. Dahil nakita na naman kita ngayon, nasira na naman tuloy yung araw ko. Dagdag na giit pa niya. Bakit? Hindi ka ba sanay na nakakakita ng gwapong katulad ko? Nangaasar na tanong ko pa. Excuse me? Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Nandidiring sigaw niya pagkatapos ay bahagya pang lumayo sa akin. At sino namang nagsabing gwapo ka, aber? Mataray na tanong niya pa. Most of the girls. Nakangising sagot ko. Sabi rin yun ng mama ko noon. Halata rin naman kasi sa mukha ko kaya hindi ko na itatanggi pa. Mayabang na sabi ko pa. Well, hindi ako kasali sa mga yan. Saad niya pa bago naglakad pa alis. Sinungaling yung mama mo. Pinagagaan lang nun ang loob mo para hindi ka masaktan sa katotohanan. Giit pa niya. Saglit pa akong napatitig sa kanya bago ko naisipang sumunod. Sa pagkakataong to ay magkakasabay na naman kami sa elevator at hindi pa man ako nakasasakay ay hindi na maipinta ang mukha niya. Subukan mong magsalita, sasampalin ko yung bibig mo. Nagbabantang sabi niya at sinamaan pa ako ng tingin. Walang magandang lumalabas dyan sa bibig mo. Huwag mo nang dagdagan ng pagkasira ng araw ko. Reklamo pa niya. Hindi ko mapigilang matawa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kakaibang sayang nararamdaman ko sa tuwing makikita kong inis na inis siya sa akin. Parang nawawala lahat ng pagod ko dahil sa mukha niya. Paano kung hindi ka ba marunong umintindi? Putol niya sa sasabihin ko. Tagalog na ang pagkakasabi ko, parang hindi mo pa nauunawaan. Singhal pa niya. Impit akong natawa bago humarap sa kanya. Hindi lang ako sumusunod sa utos ng katulad mo. Sambit ko. At anong gusto mong palabasin, ha? Mataray na tanong niya. Na hindi ang isang katulad mo ang makakapagpasunod sa akin. Nakangising sagot ko bago marahang naglakad palapit sa kanya. Na hindi ako sumusunod sa utos ng babae. Seryosong sabi ko pa. Kitang-kita ko ang sunod-sunod niyang paglunok at ang kaba na mabilis bumalot sa kanyang mukha. Nagpalingalinga pa siya ng tingin pero dahil kaming dalawa lang nasa loob ng elevator, ay malaya akong gawin kung anumang gusto kong gawin. Wag kang lalapit! Nagbabantang sambit niya. Isusumbong kita! Dagdag na sabi pa niya. Mas lalo lang akong natawa. Now tell me. Nagpatuloy ako sa paglapit sa kanya hanggang sa mapasandal na siya sa pader. Ginamit ko naman yung pagkakataon para iharang ang dalawa kong kamay sa magkabila niyang gilid. Pinagawa mo rin ba yung puwet mo? Pagpapatuloy ko sa aking sinasabi.
Mabilis na namulang mukha ng babaeng nasa aking harapan. Batid kong dahil sa matinding galit yon. Napahalakak naman ako ng tawa dahil sa hindi maipintang mukha niya, kasabay ng paglayo ko sa kanya. Ang bastos mo talaga! Malakas na sigaw niya sa akin, ngunit hindi ko siya pinansin dahil abala ako sa pagtawa. Nagulat na lang ako nang tumayo siya sa harapan ko, kaya naman wala akong ibang nagawa kung hindi ang pigilan ng pagtawa ko. Halos umusok ang ilong niya dahil sa galit habang diretsyong nakatitig sa akin. Look, I'm just kidding. Biglang sambit ko. Kidding? Sang parte ka naman nagbibiro doon? Hindi mo ba alam na kabastusan na yung mga sinasabi mo? Nanggagalaiting singhal niya. Wala ka bang pinag-aralan o sadyang lumaki ka lang na walang galang? Iritableng saad pa niya. Okay, I'm sorry. Paumanhin ko. Sorry mo yung mukha mo! Malakas na sigaw niya. Pagkatapos ay agad nang tumalikod. Ang ganda-ganda ko para magpaka-stress sa isang katulad mo. Mahinang bulong pa niya. Magsasalita pa sana ako ngunit sakto namang bumukas na ang pinto ng elevator. Naunang maglakad ang babae palabas at wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta pero nandito ang apartment ko. Mabilis na nangunot ang noo ko nang biglang humintong babae na nasa aking harapan. Dahilan para mapatigil din ako sa paglalakad. Maya-maya pa ay marahan siyang humarap sa akin na mas lalong naging dahilan ng pagtataka ko. Huli na bago ko mapagtanto ang ginawa niya. Hindi ko na nagawang umiwas dahil mabilis na tumama ang paa niya sa pagitan ng hita ko. Agad akong napaluhod at halos mamilipit sa matinding sakit dahil sa ginawa niya. Bagay lang sa'yo yan. Mabaog ka sana at hindi na magkaroon ng anak. Manyakis! Singhal ng babae bago dali-daling naglakad paalis. Hindi ko na nagawang magsalita. Para akong mauubusan ng hangin dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko. Sino ba namang matinong babae ang may isipang sipain ng mahiwagang bola ng mga lalaki? Buisit kang babae ka! Nahihirapang sambit ko. Kapag nabasag tong mga itlog ko, babalikan talaga kita. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na namimilipit sa sakit sa sahig. Hindi ko na pinilit ang sarili ko at hinayaan ko na lang na bahagyang mawala ang sakit na nararamdaman ko. Bago ako marahang tumayo at naglakad papunta sa apartment ko. Sa lakas ng pagkakasipa niya sa akin, hindi ko masigurado kung buo pa ba tong mga itlog ko. Avery's point of view. Hindi ko alam kung ano bang trip ng lalaking yun. Akala ba niya nakakatuwa ang mga sinasabi niya? Naghihimutok na sambit ko. Maganda na sana ang linggong to eh. Sinira lang ng hinayupak na yon. Inis na sabi ko pa. Mariin akong napailing habang abala ko sa pag-aayos sa mga pinamili ko. Sa mga nakalipas na araw ay iniiwasan ko talagang makasalubong ang kumag na lalaking yon. Matapos ang ginawa ko sa patutoy niya. Sigurado akong nanggagalaiti yun sa galit. Bigla akong napangiwi. Bagay lang yun sa kanya dahil bastos siya. Sambit ko. Ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko at pinilit alisin sa isip ko ang lalaking yun. Ni hindi ko man lang alam ang pangalan niya. Pero ganito kagrabe na niya akong buwisitin. Day off ko naman ngayon at mahabang oras ko para magkutingting ng kung ano-ano sa apartment ko. Bukod ron ay noong nakarang araw ko pa gustong-gustong mamili ng ilang gamit para magkaroon ng disenyong paligid ko. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok mula sa pinto. Wala naman akong inaasahang bisita ngayong araw dahil sa busy rin si Sandy. Kahit nagdadalawang isip ay wala akong ibang nagawa kung hindi ang maglakad palapit sa pinto para buksan to. What do you want? Mataray na tanong ko nang makitang mukha ng isang pamilyar na lalaki. Hanggang dito ba naman sinusundan mo pa ako para sirain lang yung araw ko? Inis na sambit ko pa. Ang dami mo namang sinabi. Nakangiwing angil niya. May package na dumating at para sa'yo to. Ang problema dun iniwan sa harapan ng apartment ko. Dagdag na sabi pa niya. Mabilis akong nabalot ng kahihiyan. Sa isip-isip ko'y nabatukan ko ng sarili ko dahil sa inasal ko.
Pilit akong napangiti habang kumakamot sa aking batok. Okay. Nahihiyang saad ko. Salamat. Sambit ko pa. At sino namang nagsabi sa'yong ibibigay ko sa'yo? Umukit ang mapang-asar na ngisi sa kanyang mukha. Matapos mo kong tarayan? Humagalpak siya ng tawa habang inimemuestra sa harapan ko ang box na hawak niya. Baka nakakalimutan mo na ang ginawa mong pagsipa sa alaga ko nung nakaraan. Nagbabantang sabi pa niya. Namewang ako sa harapan niya at diretso siyang tinitigan. Ibibigay mo ba yan? O magtatangahan tayong dalawa rito? Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo kung sino ka man ha? Seryosong saad ko. Bakit ba ang init lagi ng ulo mo sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya. Maganda ka nga. May pagka-Amazona ka naman. Singhal pa niya. Bahagya akong natigilan dahil kahit ako ay hindi ko rin alam ang isasagot sa tanong niya. Mabilis akong napatalikod at dali-daling sinarang pinto. Bigla na lang kasing nagkarumbola ang dibdib ko dahil sa kakaibang bilis ng tibok ng puso ko. Napasapo ako sa dibdib ko habang pilit sinusubukang ikalma ang aking sarili. Muling kumatok ang lalaki sa pinto. Nagdadalawang isip pa kung pagbubuksan ko ulit siya. Pero kabastusan naman kung hindi ko gagawin yon. Ito ng package mo. Walang buhay na sambit niya. Ni hindi man lang siya nakatingin sa akin dahilan para magtaka ko. Sa susunod sabihan mo ang mga nagdi-deliver sa'yo ng tamang pinto ng apartment mo. Bilin pa niya bago naglakad pa alis. Naiwan akong nakamaang at tulala sa kawalan habang pilit iniisip kung anong nangyari. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatunganga sa pinto. Pero nabalik ako sa ulirat nang biglang may tumapik sa balikat ko. Ano namang ginagawa mo riyan? May nangyari ba? Kunot noong tanong ni Sandy habang sinusuri ang buong katawan ko. Kanina ka pang nakatunganga riyan ah. Hindi ka ba papasok? Nagtatakang sambit pa niya. Mariin akong napailing bago dali-daling pumasok sa loob. Hindi ko inaasahan ang pagdating ni Sandy ngayon. At dahil nahuli niya akong parang tanga kanina sa may pinto, ay sigurado akong uulanin ako ng mga tanong mula sa kanya. Baka gusto mong sagutin ang mga tanong ko. Nakangiwing singhal ni Sandy na nakasunod na pala sa akin. Ano kasi? Hindi ko alam kung bakit nauutal ako. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas sa bibig ko. Ayaw ring gumana ng utak ko kaya't hindi ako makapag-isip ng dahilan. Basta tarantang sambit ko. Kitang-kita kong paniningkit ng mga mata ni Sandy habang diretsyang nakatitig sa akin. Nabalot ako ng kaba. Alam ko kasing may napapansin siyang kakaiba sa akin at gusto niyang alamin kung ano yon. Anyways, huminga siya ng malalim bago naupo sa sofa na malapit sa kanya. Sa isang araw ng meeting mo kasamang iba pang mga businessman and businesswoman, handa ka na ba? Seryosong tanong niya. Nakahinga ko ng maluwag nang mabaling ang atensyon niya sa ibang pag-uusapan. Mabuti na lang nabanggit niya ang tungkol sa meeting na yon dahil aaminin kong nawala na sa isip kong bagay na yon. Bahagya akong ngumiti. Oo, nakaredy na ako. Wala naman akong ibang gagawin doon kung hindi ang makipag-usap sa kung kani-kanino lang. Sagot ko. Hindi ko nga alam kung pupunta pa ako o hindi eh. Makikipagplastikan lang naman ako doon. Dagdag na sabi ko pa. Good. Huwag ka na mag-inarte. Kailangan naroon ka para malaman mo mga pagbabago sa industriya, no? Giit niya. Galing ako sa kumpanya mo kanina eh. Hindi ko alam na nag-day off ka pala. Sambit niyang muli. Oo. Bala ko kasing mag-ayos ng ilang mga gamit dito. Maglalagay ako ng decorations para naman magkaroon ng buhay dito. Sagot ko. Sunod-sunod siyang napatango. Huminga pa siya ng malalim bago tintigan akong maigi. Now tell me, sino yung lalaki sa kabilang apartment na kausap mo kanina? Nakangising sambit niya. Bahagya akong napaatras sa kanya dahil sa gulat. Ang buong akala ko'y nakaligtas na ako sa pag-uusisa niya. Mukhang nagkamali ako. Hindi ko naman kilalang lalaking yun. Aligagang sagot ko. Dinala niya lang yung package ko kasi nagkamali ang deliver ng pinto na pinag-iwanan. Paliwanag ko pa.
Hindi na ako mapakali sa pwesto ko habang pinagmamasdan ko ang kaibigan ko. Matagal na kaming magkakilala, kaya naman kilalang kilala na namin ang isa't isa. Sa itsura ni Sandy ngayon, sigurado kong hindi siya kumbinsido sa naging sagot ko. At alam ko ring alam niyang hindi ako nagsasabi ng totoo sa kanya ngayon. Sunod-sunod akong napalunok. Para akong nililiti sa mga sandaling to dahil sa labis na kabang nararamdaman ko. Mabuti na lang at biglang nagring ang cellphone ni Sandy. Doon natuon ang atensyon niya kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Shucks! Buti na lang! Mahinang bulong ko habang pinanonood ang paglayo ng kaibigan ko. Hinayaan ko na muna si Sandy na makipag-usap sa cellphone niya. Inabala ko na lang ang aking sarili sa paghahanda ng merienda naming dalawa at pag-aayos ng ilang gamit na naiwan ko kanina. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang pumasok sa isip ko ang mukha ng lalaking kumag na yon. Pinilit ko pang iwaksi yun sa aking isipan ngunit nabigo ako. Oo, aaminin kong gwapo siya. Maganda rin ang pangangatawan niya. Ang problema lang ay mayabang at bastos na ugali niya. Naiisip ko pa lang ang mga ginawa niya at sinabi niya sa akin ay kumukulo na naman ang dugo ko. Bigla na lang akong napakagat sa aking labi nang makaramdam ako ng kakaiba sa aking dibdib. Hindi naman ako mangmang pagdating sa pag-ibig, pero itong nararamdaman ko ngayon ay hindi ko maipaliwanag. Jordan's point of view. Ilang araw ko nang hindi nakikita ang babae sa kabilang apartment. Hindi naman sa hinahanap-hanap ko siya pero parang gano'n na nga. Para bang hindi kumpletong araw ko dahil hindi ko nakikitang maganda niyang mukha. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito. At alam ko kung anong ibig sabihin nito. Nung unang araw pa lang na nakita kong babaeng yun ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Sinubukan kong pigilan pero nabigo ako. Kaya ngayon ay para akong mababaliw sa kakaisip sa kanya. Uy pre! Malakas na pagtawag sa akin ni Daniel. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Kanina pa kitang tinatawag, uy. Dagdag na singhal pa niya nang makalapit siya sa akin. Pasensya na. Tanging nasabi ko bago bumaling ng tingin sa kanya. May kailangan ka ba? Kunot noong tanong ko pa. Itatanong ko lang kung handa ka na ba para mamayang gabi. Saan niya? Bahagya akong tumango. Maaga nga akong uuwi mamaya para makapag-ayos ako ng aking sarili. Sagot ko. Nakakahiya naman kung mukha akong kawawa na pupunta ron. Tapos, halos lahat ng bisita mga mayayaman. Natatawang sabi ko pa. Mabuti naman kung ganun. Sambit niya. Nabalitaan ko kasi natuloy nga ang pag-attend ni Miss Gonzaga sa meeting. Hindi ka maaaring mapahiya at magkamali para maging maganda naman ang tingin niya sa'yo. Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko tuloy maiwasang maintriga kung sino ba talaga ang Miss Gonzaga na tinutukoy niya. Ayon kay Daniel, ay kilalang businesswoman yon. Pero hindi naman siya pamilyar sa akin. Sa bagay, bago pa lang naman ako sa industriya. At iilan pa lang naman ang kilala ko. Magiging malaking tulong para sa kumpanya mo kung makukuha mong tiwala niya, Jordan. Seryosong sabi ni Daniel. Ganun siya kakilala at halos lahat ay gugustuhin makapartner ang kumpanya niya. Dagdag na sabi pa niya. Tumango lang ako bilang tugon habang ang isip ko'y naglalakbay patungkol sa Miss Gonzaga na binabanggit niya. Ni hindi ko nga napansin ang pag-alis ng kaibigan ko, pati na rin ang oras na ang bilis lumipas. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang mag-search sa internet tungkol sa Miss Gonzaga na yun. Ngunit konti lamang ang nahanap ko. Kahit nga isang litrato wala akong makita. Nang mapansin kong malapit ng dumilim sa labas ay napagdesisyonan ko na rin ang umuwi. Hindi naman ako excited para sa meeting mamaya. Gusto ko lang na maging maayos at presentable ang itsura ko pagdating doon. Isa pa, halos mga matatagumpay at kilalang tao ang makakasalamuha ko roon. Ayoko naman na maging mababa ang tingin nila sa akin. Katatapos ko lang magdamit nang biglang magring ang cellphone ko. Dali-dali akong lumapit sa kama para kunin to at sagutin kung sinong tumatawag. Hello? Sambit ko. Asan ka na? Papunta ka na ba sa venue? Tanong ni Daniel mula sa kabilang linya. Katatapos ko lang magbihis. Paalis na rin ako maya-maya. Sagot ko. Okay, good. Papunta na ako kaya't hintayin na lang kita ron ha. Sambit niya bago ibinaba ang tawag. Napailing na lang ako habang nakatitig sa cellphone ko. Sa aming dalawa ni Daniel
Siya ang seryoso pagdating sa mga business. Mas nauna siyang nagtayo ng kumpanya kaysa sa akin at mas marami rin siyang nalalaman. Nagpapasalamat nga ako dahil naging kaibigan ko siya. Malaki kasing naging tulong niya sa akin noong mga panahong nagsisimula pa lamang ako. Saglit kong pinagmasdan ang aking sarili sa harapan ng salamin. Nang makontento ay saka naman ako lumabas ng apartment ko at dumiretso sa baba. Hindi ko na rin nakikita ang babae sa kabilang apartment, pero hindi ko na muna yung pinagtuunan ng pansin. Mahalaga ang gabing to kaya't kailangan kong mag-focus. Hindi na ako nagsayang ng oras at nang makasakay sa kotse ko ay mabilis din akong nagmaneho papunta sa venue ng meeting. Kung tutuusin ay parang hindi nga ito meeting. Para itong isang party. Hindi naman yun kalayuan mula sa apartment ko kaya't ilang minuto lang din ang tinagal ng biyahe ko. What took you so long? Bungad na tanong sa akin ni Daniel nang makababa ako ng kotse. Bahagya pa akong nagulat. Ang akala ko ba hintayin mo na lang ako sa loob? Kunot noong tanong ko. Kadarating ko lang din dahil na traffic ako. Sakto naman na nakita kong pagdating ng kotse mo. Sagot niya. I see, alika na, pumasok na tayo. Sambit ko pa. Aaminin kong kinakabahan ako habang naglalakad kaming papasok. Ito ang unang beses na makaka-attend ako sa ganito. Bukod ron, ay ngayon ko lang din makakaharap ang mga kilala at matagumpay na mga personalidad. Parang isang malaking kasiraan kung magkakamali ka sa harap nila. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Huwag kang kabahan, pre. Nakangiting sambit ni Daniel. Hindi ko mapigilan eh. Wala sa sariling sagot ko. Halos dumagundong ng dibdib ko nang tuluyan na kaming makapasok sa venue. Agad na sumalubong sa amin ang maraming bisita sa paligid. Hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng ayos ng bawat sulok ng venue. Para bang isang party talaga. Isa-isa ko pang pinagmasdan ng mga bisitang naroroon. Ang ilan ay nakikilala ko mga mukha at ang ilan naman ay ngayon ko pa lamang nakita. Ang tingin ko'y natuon sa isang babaeng hindi kalayuan sa akin. Sa kabila ng distansya namin sa isa't isa, ay kilalang kilala kong mukha niya at hindi ako maaaring magkamali. Mabilis akong nabalot ng pagtataka at gulat dahil hindi ko inaasahang makikita siya rito. Ano pre, ayos ka lang ba? Nagtatakang sita sa akin ni Daniel. Para ka namang nakakita ng multor yan. Dagdag na singhal pa niya. Sunod-sunod akong napakurap kasabay ng aking pag-iling. Muli akong tumitig sa pwesto ng babaeng ilang araw ko nang inaasam-asam makita. Sino bang tinitignan mo? Kunot noong tanong muli ni Daniel. Bumaling siya ng tingin sa direksyon kung saan ako nakatingin. Oh, si Miss Gonzaga yun ah. Biglang sambit niya. Naging mabagal ang pagtingin ko sa kanya. Ano? Wala sa sariling tanong ko. Parang nabingi ako dahil sa sinabi niya. Si Miss Gonzaga. Yung babaeng tinititigan mo. Di ba ang ganda niya at ang sexy? Nakangising saad niya. Binalik kong tingin ko sa babae. Maya-maya'y napasampal na lang ako sa noo ko pagkatapos ay sunod-sunod na napabuntong hininga. Naguguluhan namang napatitig sa akin ang kaibigan ko. Sabihin mo sa akin nagbibiro ka lang. Wala sa sariling sambit ko. O bakit? May problema ba? Nag-uusisang tanong ni Daniel. Kilala mo ba siya? Sambit pa niya. Muling pumasok sa isip ko ang mga araw na nagkita kami ni Miss Gonzaga. Pati na rin ang mga sinabi ko sa kanya. Nang mga sandaling to ay gusto ko na lang magpalamon sa lupa dahil sa labis na kahihiyang nararamdaman ko. Ni hindi ko nga magawang maigalaw ang katawan ko dahil hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Avery's point of view. Hindi ko lubos akalain na ganitong karami ang mga dadalo sa meeting ngayong gabi. Habang tinitingnan ko nga ang bawat bisita sa paligid, ay hindi ko maiwasang mamangha. Mas lalo kasing dumamay ang mga tao ngayon kumpara sa meeting nung nakaraan. Ang tingin ko'y natuon sa isang pamilyar na lalaki. Hindi man lang sumagi sa isip ko na makikita ko siya rito. Pero eto siya ngayon at nakatitig rin sa akin. Naningkit ang mga mata ko't sinuri siyang maigi. Hoy, sino na naman yung tinititigan mo? Biglang sita sa akin ni Sandy. Akala ko ba tinatamad kang pumunta rito? Bakit parang naghahanap ka na ng lalaking matitipuhan mo? Natatawang tanong pa niya. Aligaga akong napabaling ng tingin sa kanya. Wala. Tarantang sagot ko. Sandy!
Sandali, siya yung lalaki dun sa apartment mo nung isang araw, hindi ba? Gulat na bulalas niya. Napasapo na lang ako sa aking noo habang marahang umiiling. Iniiwasan ko ang maalala niya paulit ang tungkol sa bagay na yun. Pero mukhang bigo ako. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang bigla akong hilahin ng kaibigan ko. Mabilis akong nataranta nang mapagtantong palapit na kami sa pwesto ng kumag na lalaking yon. Sinubukan ko pang magpumiglas ngunit wala na rin akong nagawa nang makalapit na kami. Hi, ako nga pala si Sandy. Nakangiting pakilala ng kaibigan ko. Bahagya pang nagulat ang lalaki sa aming harapan. Parang hindi niya inaasahan ang paglapit namin sa kanya. Ako naman si Jordan. Hindi mapakaling pakilala niya. Sa tagal niyang sinisira ang araw ko, ngayon ko palang nalaman ang pangalan niya. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Mabuti na lang at ang tingin niya ay nakatuon kay Sandy dahilan para malaya ko siyang mapagmasdan. Ito naman ang kaibigan kong si Avery. Biglang sambit ni Sandy. Bahagya pa akong nagulat bago pilit na napangiti. Hi, tipid na bati ko. Hindi ko inaasahang makikita kita rito Umiiling na sambit ni Jordan. Look, gusto ko lang humingi ng tawa dahil alam kong hindi naging maganda ang pagkikita natin noong mga nakaraan. Dagdag na sabi pa niya. Ang tingin ko'y nalipat sa kaibigan ko. Bakas ang matinding pagtataka sa mukha ni Sandy habang nakatitig na rin sa akin. Ilang beses na ba kayong nagkita? Nakangising sambit niya. Oo, magkatabi lang kasi ang apartment namin Saad naman ni Jordan. Pwede bang itiko mo yung bibig mo? Singhal ko sa kanya. Mabilis naman akong napatakip ng kamay sa bibig ko nang mapagtantong napalakas pala ang boses ko. Hindi mo na yun kailangang sabihin sa kanya, okay? Aligagang sambit ko. Hanggang ngayon ba naman mainit pa rin ang ulo mo sa akin? Natatawang sambit ni Jordan. Huwag ka nang magalit, masisira ang ganda mo. Kumindat pa siya pagkatapos ay ngumiti. Hindi na ako nagsalita at tinalikuran na lang sila. Alam kong uulanin ako ng tanong mamaya mula kay Sandy. At ang tanging gusto ko lang ngayon ay ang makaalis sa lugar na ito. Dali-dali akong naglakad paalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero dire-diretso lang ako sa paglalakad. Naririnig ko pang pagtawag nila sa akin pero hindi ko sila pinansin. Wala akong pakialam kung magsimula na ang meeting. Maya-maya na lang ako babalik kapag naikalma ko na ang sarili ko. Nakarating ako sa likod ng bahagi ng venue. Ngayon ko lang nalaman na meron palang garden dito. Kahit madilim, masasabi kong magandang lugar na ito. Bahagya akong naupo sa isang bench at pinagmasdan ng kalangitan habang kinakalma ang aking sarili. Bakit ka umalis? Magsisimula ng meeting. Biglang tanong ni Jordan. Hindi ko napansin na sinundan pala niya ako. Naging mabagal ang paglingon ko sa kanya at agad siyang sinamaan ng tingin. Dahil naiirita ako sa'yo, sinira mong gabi ko. Angil ko sa kanya. I'm sorry. Nahihiyang sambit niya. Bahagya akong nagulat. Ang akala ko pagtitripan niya ako, katulad ng lagi niyang ginagawa. Pero iba ngayon. Hindi ko inaasahan na hihingi siya agad ng tawad sa akin. Napangiwi ako habang diretsyong nakatitig sa kanya. Kung inaakala mo na magbabagong isip ko para sa meeting mamaya, nagkakamali ka. Hindi ko hinahalo ang paglabas ng emosyon ko sa business. Sambit ko. Wala naman akong pakialam dun Gusto ko lang talagang humingi ng tawad. Saad niya. At first hindi talaga kita kilala. Wala akong kaalam-alam na isa ka pala sa mga kilala at tanyag na businesswoman sa bansa. Kanina ko lang nalaman na ikaw pala ang Miss Gonzaga na binabanggit sa akin ng aking kaibigan. Bahagya siyang napailing at napakamot pa sa kanyang batok. Alam ko namang hindi naging maganda ang bawat pagtatagpo natin At humihingi ako ng tawad para dun. Sana hindi pa huli ang lahat. Dagdag na sabi pa niya. Sa ilang beses naming pagkikita ay ngayon ko pa lang siya nakitang ganito kaseryoso. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko na naman to ngayon habang kaharap ko siya. At kahit ilang beses kong piliting iwaksi yun, ay bigo ako. Huwag mo nang isipin yun, sambit ko. Mag-focus ka na lang sa meeting.
Sambit ko pa. Nakita kong ilang beses niyang paghinga ng malalim. Hindi pa rin nawawalang inis ko sa kanya. Pero masasabi ko naman na kahit papano, nabawasan na yun ngayon. Magkasama na kami ni Jordan na bumalik sa venue. Ang meeting ay tungkol lamang sa mga proposal ng ibang business at narito lang ako para maghanap ng maaaring alokin ng partnership. Wala akong balak makapag-usap sa iba, kaya't hinayaan ko na lamang silang magsalita ng magsalita. Ilang beses ko ring nahuling nakatitig sa akin si Jordan pero hindi ko yun pinansin. Alam kong may kakaiba yung epekto sa sistema ko pero binabaliwala ko lang. Nang matapos ang meeting ay agad na rin akong umalis. Naparami kasing inom ko ng alak at bahagya na rin akong nahihilo. Nahihirapan na nga rin akong maglakad papunta sa parking lot eh. Let me help you. Sambit ng isang lalaki at agad akong inalalayan. You don't have to. Sambit ko bago bumaling ng tingin sa kanya. Jordan! Gulat na sambit ko pa. Ayos lang. Bahagya siyang ngumiti. Magkatabi lang naman ang apartment natin, kaya't mas makakabuti kung sasabay ka na sa aking umuwi. Dagdag na sabi pa niya. Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung tatanggi pa ba ako o hindi. Alam ko naman kasing akong mahihirapan sa pagmamaneho pa uwi at baka madisgrasya pa ako kapag nagkataon. Okay, tanging nasabi ko. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi nang makita kong pagngiti ni Jordan. Hindi ko alam kung epekto lang to ng alak o sadyang may kakaiba akong nararamdaman ng mga sandaling to. Hinayaan ko na lang si Jordan na alalayan ako sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Hindi na ako nag-abalang magpaalam pa kay Sandy dahil kanina pa naman siyang nakaalis. Nanatili akong tahimik habang si Jordan naman ay nakatuon na ang atensyon sa pagmamaneho. Jordan's point of view. Buong meeting ay nakatuon ang tingin ko kay Avery. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang alisin sa kanya ang mga mata ko. Parang takot na takot akong kumurap dahil baka bigla siyang maglaho sa pwesto niya. Ngayon katabi ko siya sa kotse ko at nananatiling tahimik ay halos magwala ang puso ko dahil sa sobrang tibok nito. Hindi naman ako uminom ng alak kanina pero parang init na init ako. Palihim din akong bumabaling ng tingin kay Avery dahil alam kong marami siyang nainom kanina. We're here. Biglang sambit ko matapos kong magpark ng kotse. Mag-iingat ka sa paglalakad, okay? Bilin ko pa sa kasama ko. Dali-daling bumaba si Avery. Ni hindi man lang siya nag-abalang magsalita o balingan ako ng tingin. Napailing na lang ako habang nakasunod sa kanya. Pilit ko pang pinipigilan ng pagtawa ko dahil sa paggewang-gewang niyang paglalakad. Careful! Saad ko nang muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at naalalayan ko kagad siya. Bitawan mo nga ako! Singhal niya. Kaya ko ang sarili ko. Utal-utal nagiit pa niya. Sa kabila nun ay nananatili akong nakaalalay sa kanya. Wala rin naman kasi siyang ginawa para palayuin ako. Nang makapasok kami sa gusali ng apartment namin, ay agad kaming dumiretso sa elevator. Mabuti na lang at kukunti ang tao at iilan lang nakakita sa amin. Sino ba kasing nagsabing uminom ka ng marami? Bigla ang tanong ko. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Sermon ko pa sa kanya. Nanay, bakit ha? Bakit sinesermonan mo ko? Singhal niya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong lingunin. Mabuti na lang at may distansya pa sa pagitan naming dalawa. Kung di ay sigurado akong naglapat na rin ang aming mga labi. Hindi ko magawang kumilos. Tanging ang paglaban sa mga titig niyang nagagawa ko. Sunod-sunod pa akong napalunok dahil sa kakaibang kabang nararamdaman ko. Hindi ba't gusto mong malaman kung pinagawa ko ang dibdib ko? Biglang tanong ni Avery. Nakaukit ang nangaakit ng ngisi sa kanyang mga labi. Bahagya akong napamaang. Nagulat dahil sa naging tanong niya. Lasing ka na. Manahimik ka na lang dyan hanggang sa maihatid kita sa apartment mo. Saad ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang bigla niyang hawakan ng dalawa kong kamay. Walang pag-aalinlangan niya yung ipinatong sa dibdib niya. Kakaibang init ang dumaloy sa katawan ko nang maramdaman ko ang malambot at malalaki niyang hinaharap. Ano bang ginagawa mo? Hindi mapakaling tanong ko.
Sinubukan ko pang bawiin ang kamay ko ngunit nabigo ako. Avery, don't do this. Nawawala sa sariling sambit ko pa. I know you want it. Mas lalong lumawak ang ngisi niya. This is your chance, Mr. Jordan. Makahulog ang bulong pa niya. Hindi ko na nagawang magsalita. Ang mga tingin ko'y natuon sa namumungay niyang mga mata. Sunod-sunod akong napalunok nang bumaba ang tingin ko sa kanyang mapupulang labi. Bigla ko na lang napagtanto na nakahawak pa rin ang dalawang kamay ko sa dibdib niya. Kaya naman bahagya akong napalayo sa kanya. Ang buong akala ko'y may gagawin pa siyang kung ano. Mabuti na lang at bumukas ng elevator kaya naman dali-dali ko siyang hinila palabas. Wala akong balak pagsamantalahan ng isang katulad niya. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Huwag ka ngang magmadali, Jordan. Biglang sita sa akin ni Avery. Parang kanina lang ay nahihirapan tong magsalita dahil sa kalasingan na. Bakit parang ngayon ay hindi na? Hindi ko siya pinansin at mas binilisan ko pang paglalakad hanggang makarating kami sa tapat ng apartment niya. Get inside, utos ko. What? Nagkukunwari pa siya na parang hindi niya narinig ang sinabi ko. Avery, pumasok ka na sa loob. Ilang beses akong huminga ng malalim. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mahinang bulong ko pa. Mabilis nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong hilahin papasok. Ang mga mata ko'y nakatuon lang sa kanya, ni hindi ko magawang kumurap. Mas lalo ring bumilis ang tibok ng puso ko, kasabay ng kakaibang init na dumadaloy sa katawan ko. I don't care, Jordan. Nakangising sambit niya. Bahagya akong napamaang nang marahan siyang maglakad palapit sa akin. All I wanted is to have you. Mapang-akit na saad pa niya. Sinubukan ko pa siyang itulak pero nagmatigas siya. Naging dahilan din yun para dumula sa mga kamay ko. Mula sa mga balikat niya ay napunta sa dibdib niya. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi nang makitang naging reaksyon ni Avery. Naging mabigat at mabagal ang aking bawat paghinga. Pinipilit kontrolin ng aking sarili. Sa isang iglap ay sinunggaban niya ako ng halik. Saglit pa akong natulala. Pero nang maramdaman ko ang mga kamay niya sa katawan ko ay bigla akong nabuhayan. Tumugon na ako sa mga halik niya. Parang hayok na hayok at sabik na sabik. You'll regret tempting me this much. Nagbabantang sambit ko. Wala pa akong bagay na pinagsisihan sa buhay ko, Jordan. Nakangising saad niya. Mas lalo akong ginanahan dahil sa sinabi niya. Hindi ko na nga namalayan kung paano kami nakarating sa kwarto niya. Walang pag-aalinlangan akong naghuwad sa harapan niya. Kitang-kita kong paglaki ng mga mata niya nang bumungad sa kanya ang galit na galit kong talong. Kahit ang sunod-sunod niyang paglunok ay napansin ko na. Ang laki! Hindi makapaniwalang sambit niya. Namewang ako sa harapan niya. Kung inaasahan mong makakatakas ka pa ngayon ay nagkakamali ka. Nakangising sabi ko. At sino naman ang nagsabi sa iyong tatakas ako? Sagot niya. Hindi ko na maiwasang mapatitig sa kanya nang magsimula siyang hubarin ang suot niya. Mas lalong umigting ang init na nararamdaman ko sa aking katawan. At anumang oras ay baka sunggaban ko na lang siya dahil hindi na ako makapaghintay. Marahan akong pumwesto sa ibabaw niya. At binigyan siya ng halik mula sa noo, papunta sa ilong at pisngi hanggang sa kanyang labi. Mabilis siyang napasabunod sa buhok ko, parang mas hinahapit pa ako palapit sa kanya. Bilisan mo na, Jordan. Hindi makahintay na singhal ni Avery. Hinihingal na rin siya habang hindi magkaintindihan kung saan babaling. Sabik na sabik ka na ba? Nangaasar na tanong ko. Diretso siyang tumitig sa akin at seryoso ang kanyang mukha. Bigla tuloy akong kinabahan habang pinagmamasdan siya. Hindi mo ko kailangang bitinin ng ganito, Jordan. Singhal niya. Kaya kong kumilos. Dagdag na sabi pa niya. Sa isang iglap ay siya nang nasa ibabaw ko. Mariin akong napapikit dahil sa ginawa niya. At nang magmulat ako ay siya nang gumagalaw sa ibabaw ko. Unti-unti na ring lumalakas ang ingay na ginagawa niya. Ngayon lang ako may nakasamang ganitong babae.
Hindi ko maipagkakailang ang wild pala niya. Hindi ko inaasahang may ganitong side ng pagkatao pala si Avery. Pero hindi ako nagsisisi dahil aaminin kong nag-e-enjoy ako ngayon. Hayaan mong ako naman ang kumilos. Biglang sambit ko nang mapansin kong hinihingal na ulit siya. Galingan mo ha? Nakangising sambit niya. Hindi ko naman siya binigo. Mababa kasi yun sa lakas ng ingay na ginagawa niya. May pagkakataon na binibilisan kong pagkilos habang nasa ibabaw niya ako. At may pagkakataon naman na binabagalan ko. Hindi ko maipaliwanag ang epekto nun sa katawan ko pero unti-unti na akong nawawala sa katinuan. Iba't ibang posisyon ang sinubukan namin. Hindi ko maiwasang humanga kay Avery dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napapagod kahit marami siyang nainom na alak kanina. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya bukas pagkagising niya. Pero hindi ko na muna yun iisipin ngayon. Avery's point of view. Halos mapadaing ako nang bumalatay ang matinding sakit sa ulo ko nang magising ako. Naging mabagal ang pagmulat ko ng aking mga mata. Bahagya akong nakaramdam ng mabigat sa dibdib ko at para bang may tumutusok din na matigas na bagay sa likod ko. Bahagya akong kinusot ang mga mata ko. Pagkatapos ay binalak na bumangon sa kama. Ngunit nabigo ako. Agad akong napatingin sa dibdib ko at mabilis nanlaki ang mga mata ko nang makitang isang kamay na nakayakap sa akin. What the heck? Naguguluhang bulalas ko. Naging mabagal ang pagtalikod ko para tignan kung sinong taong nasa likod ko. Jordan! Anong ginagawa mo rito? Malakas na sigaw ko. Anong ginawa mo sa akin? Bastos ka! Dagdag na singhal ko pa. Dahil sa lakas ng boses ko'y nagising na rin siya. Kumurap-kurap pa siya sa harap ko bago umupo sa kama at diretsyong tumitig sa akin. Ang aga mo namang nagising. Hindi ka ba napagod kagabi? Tanong niya. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko at mabilis na sinilip ang katawan ko sa ilalim ng kumot. Bigla na lang pumasok sa isip ko ang nangyari sa aming dalawa kagabi. Napasapo ako sa aking bibig habang niyayakap ang sarili. Hindi ko siya maaaring sisihin. Malinaw na malinaw sa aking alaala na akong may kagustuhan nito. Sunod-sunod akong huminga ng malalim. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Parang sasabog ang dibdib ko dahil sa mabilis na tibok ng puso ko. Anyway, kailangan ko nang umalis. May kailangan pa akong ayusin sa kumpanya ko eh. Biglang paalam ni Jordan. Napatitig ako sa kanya. Mabilis nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang tumayo at tumambad sa akin ng hubad niyang katawan. Ano ba yan? Ba't wala kang damit? Hindi mapakaling sigaw ko. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at ramdam ko ang init sa aking mukha. Bahagya siyang natawa. Ba't parang nahihiya ka pa? Nakita mo naman lahat to kagabi. Sambit niya. Kahit pa! Singhal ko dahilan para mas lalo siyang matawa. Nagsimula na siyang magdamit at nang matapos ay pumwesto siya sa harapan ko. Nagtataka akong napatitig sa kanya habang magkasalubong ang mga kilay ko. Yes, aaminin kong mas gwapo siyang tignan ngayon kahit kagigising pa lang niya may kakaibang epekto sa katawan ko ang itsura niya. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Bigla ko na rin kasing naalalang ginawa namin kagabi at may nag-uudyok sa akin na sunggaban siya ngayon. Thank you, Avery. Nag-enjoy ako. Nakangiting sambit niya. Magsasalita pa lang sana ako nang bigla niyang halikan ang noo ko. Naiwan akong tulalat na kamaang sa kawalan nang umalis siya. Hindi ko magawang kumilos. Pinakiramdaman ko lang ang sarili ko. Kilig ba ang tawag dito? Hindi ko alam kung gaano akong katagal na nakatulala. Pero nang mabalik ako sa ulirat, ay dali-dali na rin akong nagsuot ng damit. Nagsimula na rin akong mag-ayos sa kwarto ko nang bigla akong makarinig ng sunod-sunod na katok mula sa pinto. Nagtataka akong lumapit at binuksan to. Ba't hindi ka nagre-reply sa mga text ko? Kahit sa tawag ko hindi ka sumasagot. Seryosong tanong ni Sandy bago dumiretso ng pasok sa apartment ko. Sorry, naparami ang inom ko kaya't diretso tulog na ako nang makauwi ako. Pagdadahilan ko na lang. Naningkit ang mga mata niya at inilibot ang tingin sa paligid. Nakita ko sa Jordan na lumabas mula rito ah. Huwag ka na magsinungaling. Biglang sabi niya.
Hindi ko na itago ang gulat. Sunod-sunod pa akong napalunok habang nag-iisip ng maidadahilan ngunit nabigo ako. Parang nablangko ang isip ko ng mga sandaling to. May tinatanong kasi siya sa akin. Aligagang sambit ko. Bahagya siyang tumango. May tinanong at nag-iwan ng brief? Umukit ang nangaasar ng ngisi sa kanyang labi. Hindi mo ako maluloko, friend. Huwag ka nang magdahilan dyan. Dagdag na singhal pa niya. Napasapong na lang ako sa noo ko nang makita ko ang brief ni Jordan na naiwan sa sahig. Bahagya pa akong napailing dahil sa labis na kahihiyan. Kung pwede lang ako magpalamon sa lupa ngayon ay ginawa ko na. So, tell me, anong namamagitan sa inyong dalawa? Pag-uusisang tanong ni Sandy. Namamagitan? Oo, wala no. Tarantang sagot ko. Ano yun? May nangyari lang sa inyo pero walang namamagitan sa inyo? Kunot noong tanong niya. Umamin ka nga sa akin? May gusto ka ba sa kanya? Seryosong tanong pa niya. Hindi ako nakasagot dahil kahit ako'y hindi ko alam ang sagot sa tanong niya. Nang magkakilala kami ni Jordan, ay wala akong ibang maramdaman kung hindi inis at galit dahil sa mga pangaasar niya. Pero hindi ko rin naman maitatanggi na meron akong kakaibang nararamdaman, lalo na kagabi habang magkasiping kaming dalawa. Hindi ko alam, tanging nasabi ko. Confirmed! Biglang sambit ni Sandy. Pumalakpak pa siya habang diretsyong nakatitig sa akin. Nabinyagang ka na sa unang pagkakataon. Ito rin ang unang pagkakataon na may lalaking nagpatibok sa puso mo. Dagdag na sabi pa niya. Paladesisyon ka. Hindi ko pa nga alam kung anong nararamdaman ko eh. Singhal ko. The fact na confused ka ngayon, ibig sabihin lang yan ay may something sa puso mo. Giit niya. Siguro tinatanggi mo lang o kaya naman binabaliwala mo lang. Dagdag na sabi pa niya. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Oo, ngayon lang may nagpatibok sa puso ko at hindi ko lubos akalain na si Jordan pa yon. Samantalang wala namang ibang ginawang kumag na lalaking yun kung hindi ang bastusin ako. Girl, gwapo at anghat ang isang yun. Sigurado akong maraming babaeng nagkakandara pa para mapansin nun. Kung ako sa'yo, pag-iisipan ko na agad ng mabuti kung ano bang nararamdaman ko para sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Seryosong saad ni Sandy. Napaisip ako dahil sa sinabi niya. Dahil totoo naman ang mga iyon. Pero kahit ako, hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko. Ni hindi ko nga rin alam kung may gusto nga ba siya sa akin o wala. Paano kung hindi naman pala niya ako gusto? Wala sa sariling tanong ko. Hindi mo malalaman ang sagot dyan kung hindi mo siya makakausap. Sagot niya. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay napasabunot pa sa aking buhok. Nang mga sandaling yun ay desidido na ako. Tanggap ko na ang nararamdaman ko para kay Jordan at handa na ako para alamin ang nararamdaman niya. Wala akong balak na magpakatanga sa pag-ibig. Gusto ko lang malaman agad kung may gusto rin ba siya sa akin o wala. Kailangan ko siyang makausap. Seryosong sambit ko. That's my girl! Saad ng kaibigan ko para palakasin ang loob ko. Mabilis ang naging pagkilos ko at naligo agad ako. Sinigurado ko ring magiging maayos ang itsura ko dahil ayoko namang magbukang dugyot sa harapan niya. Nang makontento ako sa aking itsura ay agad na rin akong umalis. Ang sabi ni Jordan ay may aasikasuhin siya sa kanyang kumpanya, kaya naman dun agad ako dumiretso. Kapapasok ko pa lang sa gusali ay mabilis ko nang naagaw ang atensyon ng mga empleyado ron. Hi Miss Gonzaga, ano pong kailangan nyo? Nakangiting salubong sa akin ng isang babae sa front desk. Nandito ba si Jordan? Kailangan ko lang siya makausap. Sagot ko. Yes po, this way miss. Saad ng babae bago iginiyang daan papunta sa elevator. Sinamahan din ako ng babae hanggang sa mismong harap ng opisina ni Jordan. Saglit pa akong nanatili sa labas. Ilang beses pang huminga ng malalim para ikalma ang aking sarili. Pagkatapos ay 3 beses kumatok sa pinto. Come in. Malakas na sigaw ni Jordan mula sa loob. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad nang pumasok.
Bakas ang gulat sa mukha niya nang makita ko bago dali-daling napatayo. Avery! Hindi makapaniwalang sambit niya. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong pa niya. Nagpakawala muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago nagpatuloy sa paglalakad palapit sa kanya. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya at kitang-kita ko ang sunod-sunod niyang paglunok. Bahagya akong napailing nang maalala ko na naman ang walang saprit niyang katawan. Parang gusto ko siyang hubaran ngayon mismo. I came here to talk to you. Sambit ko. Huminto ako sa mismong harapan niya. Wala na akong dapat sayanging oras kaya't kailangan ko maging prangka. Sabihin mo nga sa akin, Jordan. Diretso akong tumitig sa kanya at bahagya pang naningkit ang aking mga mata. May gusto ka ba sa akin? Tanong ko. Hindi niya naitago ang pagkagulat. Bahagya pa siyang napamaang. Pero nang mapansin niya ang pagiging seryoso ko ay umayos na rin siya. Ilang beses pa siyang umubo at napakamot sa kanyang batok. Yes. Tipid na sagot niya. Nagulat na lang ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Hinawakan ng bewang ko at hinapit ako para mas lalo kaming magkalapit. Gustong gusto kita. Nakangiting sabi pa niya. Yun pa lang ang sinasabi niya ay halos magkarambola ng dibdib ko dahil sa pagwawala ng puso ko. Naka-air ko naman sa opisina niya pero matinding init ang bumabalot sa buong katawan ko. Nananatili pa rin nakangiti si Jordan at diretsyong nakatitig sa akin. Unang beses pa lang kitang nakita. Sigurado na akong may kakaiba akong naramdaman para sa'yo. Kaya nga ako nagpapapansin sa'yo sa tuwing magkukrus sa mga landas natin. Natatawang kwento niya. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin para magustuhan kita agad. Pero nangyari na lang eh. Sa unang pagkakataon, may babaeng nagpatibok sa puso ko. At ikaw yun. Dagdag na sabi pa niya. Hindi mo ko kailangang bulahin, Jordan. Hindi mapakaling sambit ko. Hindi kita binabola. Totoo lahat ng sinasabi ko. Giit niya. Ngayon ko lang ito naramdaman, Avery. At ikaw ang nagparamdam sa akin ito. Sambit pa niya. Hindi ko napigilang mapangiti. Parang may kung anong kumikiliti sa dibdib ko dahil sa mga sinasabi niya. Gusto rin kita. Wala sa sariling sambit ko. Alam ko. Nakangising saad niya. Sa mga tingin mo pa lang sa akin, alam ko na agad. Dagdag na sabi pa niya. Ang yabang mo naman. Natatawang singhal ko. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Iba to sa mga naunang yakap niya sa akin nung gabing magkasiping kami. Sa pagkakataong to, mas ramdam ko ang pagmamahal sa kanyang mga yakap. Mariin akong napapikit. Ninamnam ang init ng kanyang mga bisig. Ngayon ko lang ito naramdaman at hindi ko maitatangging masaya ako sa mga oras na ito. Alam mo bang ikaw lang ang lalaking nagpatibok sa puso ko? Biglang tanong ko. Hindi ko nga alam na magugustuhan pala kita eh. Wala ka namang kasing ibang ginawa nun kung hindi sirain ang araw ko at ang pangbabastos mo sa akin. Dagdag na reklamo ko pa. Bigla siyang natawa. At least, napatunayan kong hindi fake ang dibdib mo, diba? Giit niya. Mabilis akong lumayo sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Hindi siya nagpatinag at nagpatuloy lang sa pagtawa. Sa susunod hindi mo na ito mahahawakan. Nagbabantang sambit ko. May susunod pa? Biglang nagliwanag ang mukha ni Jordan. Kahit naman sabihin mo yan ngayon ay hindi mo pa rin ako mapipigilan. Natatawang sabi pa niya. Napairap na lang ako. Muli na naman niya akong niyakap. Pagkatapos ay hinalikan niya ang noo ko. Hindi ko alam kung bakit pero para sa akin ay merong kakaibang kilig na dulot sa katawan ko sa tuwing gagawin niya yon. I love you, Avery. I love you so much. Mahinang bulong niya. I love you too, Jordan. Nakangiting sagot ko. Marahan niyang inilapit ito ang unang beses na magmamahal ako. At kahit natatakot ako ay wala akong balak na sayangin ang pagkakataon na may lalaking magmamahal sa akin. Parang isang panaginip nga to para sa akin. Sino ba naman kasing mag-aakalang magkakagustuhan kaming dalawa?
Samantalang puro bangayan naman ang naging simula namin. Ni hindi nga pumasok sa isip ko na magugustuhan niya ako. Yun pa kayang magugustuhan ko siya? Siguro, ganun talaga maglaro ang tadhana at ang pag-ibig. Ano man ang naging simula nyo, kung kayo talaga ang para sa isa't isa, ay kayo talaga. At wala tayong magagawa para pigilan yon. Wakas.